God is good. As we continue celebrating our midweek service by a live streaming, because we are still prohibited to have a social and a spiritual gathering, we will continue to reach you out by means of social media. Salamat sa Diyos at binigyan ulit tayo ng pagkakataon na magkasama-sama upang patuloy na ganapin ang ating midweek service at ang ating Sunday worship. Sa kabila na patuloy ang pandemic ng COVID-19, nagpapasalamat ako sa Diyos na parating ligtas ang bawat isa sa atin. Alam ko na hindi magtatagal ay magwawakas na ang pandemic na COVID-19 in Jesus' name. At alam ko na ang bawat isa sa atin, saan man tayo naroon sa mga sandaling ito, ay patuloy na naroon yung protection ng Diyos sa bawat isa sa atin. Let us enjoy the presence of our God as we continue watching and listening in your most convenient place. At sa ating pong pagpapatuloy sa gabing ito ay bibigyan muna natin ng isang awitin ang ating Diyos na buhay. Tayo lahat ay umawit, ibigay natin yung the best natin na pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Hallelujah. You're my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious love, Lord, to be down, I'll be up. You are my all in all.
na pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa patuloy na pangunguna mo. Ama, maraming salamat sapagkat tunay na buhay ng Diyos sa aming mga buhay. Ikaw yung Diyos na walang katulad. Ikaw yung Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw yung Diyos na kahit kailan ay hindi kami iniiwanan, hindi kami pinababayaan. Ama, maraming salamat at patuloy ang protection mo ang bawat isa na nakikinig at nanonood sa gabi ito. Saan dako man sila naroon, ano man ang kanilang mga bagay na pinagkakabalahanan. Ama, patuloy Panginoon na pagpalain at masaganahin mo ang mga buhay ng bawat isa sa ating Panginoon. Salamat naman sa patuloy na pagbibigay mo ng lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw. Mga sa gabi ito, patuloy na pinagpupurihan ka namin, niluluwalhati at tinadakila ka sa pagkatunay ng Diyos na patuloy na pumikilos sa aming mga dahil. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagpapato ng mga buhay. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagkakaloob sa bawat isa sa amin ng lahat ng aming mga pangangailangan. Ama, maraming salamat po. So po, aming sama-sama na natin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay nagsasabi na Amen. Hallelujah. Purihin ka ng Panginoon. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka ng Panginoon sa gabi ito. Luwalhatiin at dakilain ka sa aming mga buhay. Tunay nga mga kapatid, sa gabi nito ang ating pong pag-aaralan ay patungkol sa buhay ng bawat isa sa atin kung paano mananatili na tayo ay pinagpala. Bibigyan po natin ng title ang ating mensahe ng To Stay Blessed, Do Not Boast. Kung nais natin na manatili ang pagpapala sa ating mga buhay, huwag daw po tayo maglaba. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maglaba. Kung nais mo na manatili ang pagpapala sa iyong buhay, ay manatili kang humble. Huwag kang maglaba. Amen? So, sabi ko nga kanina, ang ating topic ay is all about our life. How we will stay blessed. Sabi nga, there are many people when they receive or experience blessing or they experience a blessed life, nagbabago ang kanilang mga buhay. Sila ay nagiging mayabang, nagiging arrogante. Sabi nga, kapag ang isang tao ay pinagpala ng Diyos, makikita natin na mataas na yung nagiging pride ng kanyang buhay. Nagiging, ang tingin niya sa sarili ay kakaiba na, mataas na. So, sabi nga dito sa ating title, To Stay Blessed, Do Not Boast. So, kung nais mo na yung blessing o pagpapala ng Diyos na binigay sa iyo ay manatili, huwag po tayo magyayabang. Totoo po ba yan? Maraming pagkakataon sa buhay ng mga tao na ang kayamanan ay siyang malimit na dahilan ng pagbabago ng pag-uugali ng isang tao. Ito kaya ay totoo? Marami pong tao ang nababago sa pamamagitan ng kayamanan. Kung ating pong mapapansin sa ating paligid, marami po tayong maririnig na kung saan sinasabi ng iba, mula ay ka nung naging mayaman, ay naging mayaman na yan. Mula ay ka nang nagkaroon ng maraming pera, sumama na ang ugali niya. So malibit po natin na naririnig
sa ating kapwa, sa ating paligid, yung mga ganong katagaan ng kanilang pananalita. Isang sasabihin nila, dati ay ka, nung mahirap pa yan, ang bait-bait niyan. At napakadaling lapitan. Kung ikaw ay merong pangangailangan, subalit, nung nagkaroon na ng maraming pera at kayamanan, sumobra na po ang naging sungit sa katawan. So, pakitingnan mo nga ang iyong katabi kung siya ba yan. Marami kasing pagkakataon na yung kayamanan ay malaki ang nagiging epekto sa ating mga buhay. Kung dati ay down to earth ka, madali kang lapitan kapag ka merong mga tao na nangangailangan sa iyo. Nung panahon na nasa average pa lang ng buhay mo, o ay kanyang pagpapalain at payayamanin, ay huwag po sana mababago ang aking pag-uugali. Sana ay, sabi ko sa Panginoon, sana kung ako po ay i-bless, pagkakalooban ng maraming pera o magiging mayaman man, ay huwag pong magbabago ang aking pag-uugali. Huwag sana akong maging mayabang. Dahil kung ako po ay kanyang pagpapalain at magiging mayaman, subalit magiging masama ang aking pag-uugali, sabi ko sa Diyos, dimbali na lang. Huwag na akong maging mayaman. Amen po ba? Ano po ang sabi sa ating teksto sa Proverbs chapter 27 verses 1 to 2. Basahin po natin ang ating teksto. Proverbs chapter 27 verse 1. Sabi niya, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Let someone else praise you and not your own mouth. An outsider and not your own lips. Basahin po natin sa Tagalog. Sabi po sa Tagalog, huwag ipagyabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung ano magaganap. Hayaan mo iba ang sa iyo'y pumuri at ang sariling bangko'y huwag mo buhatin. Amen? Napakaliwanag po ng ating teksto. Sabi nga, huwag nating ipagyabang. Huwag nating ipangako yung araw ng bukas. Dahil hindi natin alam kung ano yung magaganap at mangyayari sa araw ng bukas. Marami po sa atin, bato-bato sa langit, madalas ipinapangako ang araw ng bukas. Kapatid, tandaan mo na hindi natin hawak kung ano yung magaganap sa ating mga buhay sa araw ng bukas. Kaya huwag natin ipagyabang, huwag natin ipangako yung araw ng bukas. Sabi dyan sa verse 2, hayaan mong iba ang sa iyo ay pumuri at ang sariling bangko'y huwag mong buhatin. Malimit na kasabihan ng matatanda at sinasabi nila na kapag ang isang tao ay nagyayabang, sinasabi nila, nagbubuhat ng sariling bangko. Marami po sa ating mga kapwa, sa ating paligid, ang makikita natin na malimit ay binubuhat ang sariling bangko. Parating niya sinasabi na siya ang magaling, siya ay ganito. Kumbaga, hindi siya nag-iintay na yung kapwa niya ang magsabi na siya ay magaling, siya ay mahusay. Kundi yung sarili na niya mismo ang binubuhat na, pinupuri na niya yung kanyang sarili. So, sa gabi nito, sa ating pagpapatuloy na pag-aaral, nawa ay matutunan natin na hindi po natin dapat ipangako yung araw ng bukas. Huwag natin ipagyabang dahil hindi natin alam kung ano yung kasasapitan ng kinabukasan. At huwag din po natin buhatin ang sarili nating bangko. Huwag tayong
Huwag natin ipagyabang ang ating sarili. Huwag natin purihin ang ating sarili. Hintayin natin na yung kapwa natin ang pumuri sa ating mga sarili. Kung natatandaan natin na sabi nga doon sa isang awitin, yun daw bukas hindi natin dapat ipangako dahil tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ito po ba yun? Sabi doon nga sa awitin, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. So kapatid, huwag mong ipangako yung araw ng bukas. Diyos lamang ang nakakaalam. Sa ating pagpapatuloy ay may ilang mga bagay na iisa-isahin natin, ihimay-himay natin kung ano-ano ba yung pagkaraniwang bagay na kung saan ay malimit na ipinagyayabang natin. Sabi po, what are the common things that makes us boast? Number one, boasting of our body. Marami pong tao ang malimit, ipinagyayabang po ang kanyang sariling katawan. Ano po ba malimit na ipinagyayabang sa ating mga katawan? Letter A, our body strength o yung kalakasan ng ating mga katawan. Marami po sa atin ang madalas ay ipinagyayabang ang malakas niyang pangangatawan. Tandaan po natin na yan po ay hindi dapat ipinagyayabang. Gaano ka man kalakas, kapatid, huwag mong ipagyabang yan. Kung ikaw man ay pinagkalooban ng kakaibang kalakasan ng pangangatawan, ipagpasalamat mo sa Diyos at huwag mong ipagyabang. Bakit? Dahil yung kalakasan ng iyong katawan na meron ka ay hindi galing sa sayo yan. Hindi ikaw ang may gawanan. Yan ay pagpapala na nagmula sa Diyos. Kaya dapat ang Diyos ang pasalamatan mo na meron kang malakas na pangangatawan. Dahil kapag yan ay pinagyabang mo, magulat ka, isang araw, mahina ka na pala. Yung lakas na meron ka ngayon, magugulat ka na lang isang araw, ang hina-hina mo na pala. Amen? So, tandaan natin, huwag natin ipagyabang ang ating body strength. Letter B, ano ba yung pinagyayabang natin sa ating katawan? Our body health or yung kalusugan ng katawan. Hindi rin po natin dapat ipagyabang na tayo po ay merong malulusog, merong mga sexy at mga katawan na puro abs. Huwag natin ipagyabang yung mga ganong klase ng katawan. Imbes na ito po ay ating ipagyabang, ay dapat po ipagpasalamat natin sa Diyos na binigyan tayo ng special na katawan. Binigyan tayo ng pangangatawan na healthy. Binigyan tayo ng pangangatawan na sexy. Or binigyan tayo ng pangangatawan na panay abs ang nasa ating pangangatawan. O yung katawan na bato-bato. Amen? Huwag po natin ipagyabang na meron kang katawan na ganun. Sapagkat yan po, sabi ko nga, ay pahiram lamang ng Diyos sa atin. Diyos ang nagbigay sa atin yan. Kaya huwag kang magtaka o magulat kung darating yung isang araw, biglang yung malusog, yung bato-bato, yung sexy mong katawan ay naging tuyo o hindi kaya biglang pumayat. Makikita na lang natin isang araw na wala na yung ganda ng bubo ng ating katawan. Yung kay lusog-lusog na katawan ay bigla may taning na pala. Amen? So wag po tayo magyabang na meron tayong katawan na healthy o meron tayong katawan na sexy. Tandaan natin mga kapatid, yung katawan na yan, sabi ko nga, ay pahiram lang ng Diyos sa atin.
Baka magulat ka pa. Pag na-check up ka ng doktor, may tanim na pala ang buhay mo. Amen? Ano yung letter C? Being youth or yung kabataan. Madalas po na ipinagyayabang o nagiging mayabang kapag ikaw ay nasa kabataan pa. O yung stage na ikaw ay bata pa. Malimit ang yabang-yabang natin o halos hindi natin pinapansin o iniinda yung hirap ng ating mga katawan. Kahit na tayo po ay pagod na pagod, tayo po ay magbabasa o maliligo. Hindi natin na pinapansin yung sinasabi ng matatanda na ikaw ay mapapasma. Wala tayong pakialam dahil tayo ay bata pa, masigla ang ating pangatawan. Hindi natin nararamdaman o hindi kaya yung pagkakataon na ikaw ay puyat na puyat tapos maliligo ka. Yun po yung pang-aabuso ng ating pangangatawan. Hindi po natin ito napapansin. Hindi po natin iniinda dahil malakas pa po tayo. Dahil tayo po ay bata pa. Pero ano sabi ng matatanda? Tayo daw ay sisingilin pagdating ng panahon. So tandaan natin, mga kabataan na nakikinig at nanonood sa mga sandaling ito, hindi ka ngayon sisingilin sa iyong pang-aabuso sa iyong katawan. Darating yung panahon na ikaw ay tatanda at mararamdaman mo. Hindi magtatagal yung ating makikinis, yung ating makikisig na pangangatawan ay biglang kukupas. Dati, nung bata ka, ang kinis-kinis mo, ang tigas-tigas ng iyong pangangatawan. Pero tingnan mo ang katabi mo ngayon. Ano na ba itsura? Diba? Dati, batang-bata yan. Press na press yan. Ngayon, tingnan mo. Yan. Sabi nga, sa John chapter 21, verse 18. Basahin po natin. Very truly, I tell you, when you were younger, you dress yourself and went where you wanted. Sabi po sa ating binasa, noon daw po panahon na tayo ay bata pa. Sabi niya sa ating pagpapatuloy, but when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Ito po yung katotohanan na nangyayari sa ating mga buhay. Nung panahon na tayo ay mga bata pa, tayo mag-isa ang nagbibihis sa ating sarili. Tayo ang naguhubad ng ating damit at tayo ang nagpapalit. Pero pag dumating yung pagkakataon na tayo po ay nagkaedad na, hindi na natin kayang hubarin yung ating mga damit. Hindi na natin kayang magbihis mag-isa. Meron na po tayo tagapagbihis. At darating yung panahon na hindi mo na kayang pumunta sa mga lugar na gusto mong puntahan. At merong aakay sa iyo, merong magdadala sa iyo sa lugar na ayaw mo puntahan. Kaya mga kapatid, habang tayo po ay mga bata pa, ito po yung katotohanan na dapat nating malaman. At habang tayo ay mga bata pa, at tayo ay nakapagbibihis pa ng mag-isa, at nakakalakad at nakakapunta pa sa mga lugar na dapat natin puntahan o yung mga lugar na gusto natin puntahan, puntahan na po natin. Dahil darating yung panahon na gustuhin mo pumunta sa lugar na yun, ay hindi na po mangyayari. Ang isang masakla pa, ikaw ay dadalhin sa lugar na ayaw mo puntahan. Yun po ang mahirap. Tumanggi ka man doon sa nagdala sa iyo, wala ka nang magagawa. Bakit? Hindi mo na kayang mag-isa. Kaya, paalala lang, habang tayo ay bata pa, tayo po ay mamuhunan. Paano ba yung mamuhunan? Tayo daw ay mag-alaga ng matatanda.
palit-palit lang ang buhay ng tao. Habang tayo ngayon ay bata pa, mga pital na po tayo, mamuhunan na tayo, mag-alaga tayo ng mga matatanda upang kapag ikaw naman ang tumanda, ay meron naman mag-aalaga sa iyo. Dahil sabi nga, ang buhay ay parang halaman yan, na kung ano yung itinanim, ay siya mo aanihin. Kung hindi ka namuhunan na mag-alaga ng matanda, sa palagay mo, meron pang mag-aalaga sa iyo pagdating ng panahon na ikaw naman ang matanda. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, do not boast. Huwag kang magyabang. Dahil yung mga bagay na yan ay panandalian lamang. Hindi po magtatagal. Kung ikaw ay batang-bata sa ngayon, bukas pangalawa, matanda ka na. Parang kailan lang naisip ko, sabi ko nga, yung time na ako'y nagpasimula, ang pakiramdam ko parati ay parang 21 lang, batang-bata. Pero unti-unti, nararamdaman ko na nababawasan na. Dati, ang sharp ng mind ko, sa ulo ko lahat. Ngayon, may mga bagay na ako nakakalimutan. So, hindi talaga natin may kakaila na unti-unti ay tayo po ay nagkakaedad na. Amen? Ano po yung number 2? Number 2, boasting of physical beauty and good looks. Marami po sa atin ang yabang-yabang dahil nagkaroon siya ng konting kagandahan at good looks. Dahil sa marami ang nagkakagusto at umaali-aligid sa kanya, sinasamantala po niya. Ginagamit yung kanyang physical beauty and good looks upang pagsamantalahan yung iba. Dahil alam niya na merong gusto sa kanya yung isang tao ay pinahihirapan niya. Ipinagyayabang na siya ay maganda at siya ay guwapo. Pinahihirapan yung mga tao na nagkakagusto sa kanya. Hindi niya diretsuhin at sabihin na hindi niya gusto yung tao. Pinapaasa. Marami po mga kapatid ang ginagamit na pagyayabang yung kagandahan na ibinigay sa kanya ng Diyos. Paalala lang po, huwag po natin gamitin upang pagsamantalahan yung ating kapwa. Kung ikaw man ay binigyan ng beauty and good looks, gamitin mo sa maayos na pamamaraan yung regalo ng Diyos sa iyo. Kung ikaw man ay gwapo at maganda, gamitin mo sa maayos na pamamaraan. Tingnan mo ngayon katabi mo kung gwapo at maganda yan. Yan. Ano po ang sabi sa ating, sabi po sa Proverbs chapter 31 verse 30. Basahin po natin. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Sa Tagalog, basahin natin. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. So, napakaliwanag po na yung daw pong maganda ay mapang-akit at ito ay mandaraya. At yung ganda po na meron tayo ay, sabi niya, kumukupas. Subalit yung daw babaeng gumagalang at sumusunod sa Diyos ay pararangalan. So, mag-ingat daw po tayo sa mga gwapo at magaganda dahil mapanganib po yan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat tayo. Yan. Number 3, boasting of financial wealth. Ito po yung patungkol sa pera at kayamanan. Marami pong tao ang nagiging mayabang at sakit pagdating po sa pera at
kayamanan. Ang tingin po nila sa kanilang kapwa ay sobrang liit na lamang. At para bang kayang-kaya na nilang bilhin at paikutin ang kanilang kapwa dahil sa kanilang kayamanan. Kung kaya mga kapatid, huwag po natin ipagyabang. Kung tayo man daw po ay may blessings o kayamanan na mula sa ating Panginoon, dapat ito ay ibahagi natin, ipamahagi natin sa mga nangangailangan. Kung nais natin yung blessing na bigay ng Diyos ay manatili sa atin, huwag po natin ipagyabang. Ipamahagi po natin. At tandaan natin, habang tayo ay namamahagi, habang tayo ay nagkakaloob sa ating kapwa, ay makikita natin kung paano na patuloy na pagpapalain, patuloy na palalaguin ang kayamanan na ibinigay ng Diyos sa atin. Huwag po tayong maging sakim. Huwag po natin ipagyabang ang financial wealth na meron po tayo. Basahin po natin sa Luke chapter 12, verses 15 to 20. Ito po ang kwento patungkol sa mayamang hangal. Sabi diyan sa 15, Then he said to them, Watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions. And he told them this parable. The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. He thought to himself, What shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, This is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain. And I'll say to myself, You have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. But God said to him, You fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? Ito po yung kwento ng isang mayamang hangal na kung saan yung kanyang pong bukirin ay pinagkalooban ng masaganang ani. Marami po siyang inani. So, naging mayabang siya nung time na siya ay pinagkalooban ng masaganang ani. Hindi po siya namahagi, bagkos sinabi niya, saan ko dadalhin yung aking maraming inani? Ang sabi niya sa kanyang sarili, sisirain o gigibain ko yung mga kamalik, yung mga bodega na meron ako, at magpapagawa ko ng higit na mas malalaki upang magkasya yung aking mga inani. At ano ang sabi niya? At wala akong ibang gagawin kundi ang magpahinga, uminom, kumain, at magpakasaya. Pero ano sabi sa kanya ng Diyos? You fool, this very night, your life will be demanded. Sabi niya, hangal. Sa gabing ito, ang buhay mo ay kukuhanin ng Diyos. Ikaw ay mamamatay sa gabing ito. So, sino ang magmamana ng mga pinaghirapan mo? Kaya nga mga kapatid, huwag po natin ipagyabang na kung tayo ay meron mang maraming ari-arian, meron man tayong maraming kayamanan, huwag tayong magyabang. I-enjoy natin sa pamamagitan ng pagsishare ng blessing sa ating mga kapwa. Ibigay natin yung labis sa ating mga pangangailangan. Ang kwento po kasi ng blessing, kapag ikaw daw ay merong drum na tinutuluan ng tubig, kapag yung drum ay napuno na, aapaw yan. At yung lahat ng aapaw, hindi na para sa iyo. So, ibabahagi mo na sa iyong kapwa. Amen?
So, itong mayamang hangal, naging mayabang. Pero, nung sinabihan siya ng Diyos na kukuhanin siya ng gabi na yun, ano pa nga ba mangyayari sa buhay mo? Kapag ikaw ay kinuha na ng tunay na may-ari ng ating buhay, wala na po tayo magagawa. Gaano ka man kayaman, walang magagawa yung kayamanan na yan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mayabang. Amen? Number 4, boasting of intelligence, mental brilliance, and greatness. Huwag daw po natin ipagyabang kung tayo man daw po ay nagtataglay ng katalinuhan, kahusayan at karunungan. Huwag po natin hinahamak o nilalait ang ating kapwa na kung saan ay higit tayong nakakaangat pagdating sa karunungan. Marami pong tao na kapag ang tingin niya sa kanyang sarili ay marunong siya kaysa sa kanyang kapwa, ang yabang-yabang. Palibhasa, yung kanyang kapwa ay medyo mahina. Ang pinagkukunan ay nilalait-lait na lang. Madalas naririnig natin pagka mabagal pumick up, sasabihin natin, ang bobo-bobo mo naman, ang purol-purol mo naman. Di ba? Huwag po natin sinasabi yung mga ganung bagay. Tanda natin, huwag natin sinasaktan yung ating kapwa. Huwag natin ipagyabang na tayo ay matalino. Magpasalamat ka sa Diyos dahil binigyan ka ng karunungan. Binigyan ka ng mental brilliance and greatness. Magpasalamat ka sa Diyos na ikaw ay naging mahusay. Pero tanda natin mga kapatid, kapag tayo ay nagyabang, pinagyabang natin yung ating katalinuhan, ba magulat ka isang araw, ikaw ay mabagok. Tanda natin, gaano ka man karunong, gaano ka man kahusay, gaano ka man katalino, kapag ikaw ay nabagok. Kung ang ikot ng iyong utak ay clockwise, kapag ikaw ay nabagok, magiging counter-clockwise. Ano tawag doon? Yan, kayo na magsabi. Kapag ka po nabaliktad na ang ikot ng iyong utak, nakakatakot na po yun. Kaya huwag nating ipagyabang na tayo ay merong katalinuhan. Dahil yung katalinuhan na yan, sabi ko nga, mawawala yan. Kapag minsan ikaw ay mauntog o minsan ikaw ay mabago, yung katalinuhan na yan ay mawawala lahat. Huwag po tayong magyabang, bagkos magpasalamat tayo sa Diyos na binigyan tayo ng special na karunungan. At kung nais po natin ipagpatuloy ang ating pagyayabang, ay tayo po ay baka, hindi ko sinabing matutulad, baka tayo po ay matulad sa nangyari po sa buhay ni Hari Nabucodonosor, na kung saan ito po ay mababasa natin sa Daniel chapter 4 verses 29 to 33. Sabay-sabay po tayo magbasa. 12 months later, as the king was walking on the rock of the royal palace of Babylon, he said, "Is not this the great Babylon I have built as the royal residence by my mighty power and for the glory of my majesty?" Even as the words were on his lips, a voice came from heaven. "This is what is decreed for you, King Nebuchadnezzar. Your royal authority has been taken from you. You will be driven away from people and will live with the wild animals. You will eat grass like the ox. Seven times
will pass by for you until you acknowledge the Most High is sovereign over all kingdoms on earth and gives them to anyone he wishes. Immediately, what had been said about Nebuchadnezzar has fulfilled. He was driven away from people and ate grass like the ox. Ito po ang nangyari. Yan po po. His body was drenched with the dew and heaven until his hair grew like feathers of an eagle and his name like the claws of the bird. So nakakalungkot po ang nangyari kay Haring Nabucodonosor na kung saan nang dahil sa kanyang kayabangan nung time na siya po ay naglakad sa bubungan ng palasyo, sinabi niya na kung gaano kadakila yung Babylonia. At sinabi niya kung bakit naging dakila yung Babylonia dahil sa kanya. So nagyabang po siya na siya ang nag-build, siya ang dahilan kung bakit naging ganon kaganda, kung bakit naging ganon kahusay ang lugar ng Babylonia ay dahil sa kanya. Puro yung sarili niya yung pinuri. Hindi pa po natatapos yung kanyang sinasabi, ay may isang tinig mula sa langit at siya po ay pinarusahan. Na dahil po sa kanyang kayabangan, siya po ay pinarusahan. Siya po ay isinama sa mga wild animals na kung saan siya po ay 7 taon na naghirap at siya po ay damo din po ang kanyang kinain. So, nang dahil sa kanyang kayabangan, siya po ay pinarusahan. Kung tayo po ay may mga bagay na nagagawa na parang nang dahil sa ating kagalingan ay may nagawa tayo na maayos na mga bagay, huwag po natin sabihin na ako. Huwag natin ipagyabang ako ang may gawa niyan. Nang dahil sa akin, naging ganyan yan. Marami tayong makikita sa ating paligid na puro ako. Ako ang dahilan kung bakit naging tanyag yan. Ako ang dahilan kung bakit naging maayos yung lahat ng bagay. Maraming tao po na puro ako ang sinasabi. Maging dito sa ating iglesia, marami ang nagsasabi, ako ang dahilan kung bakit dumami ang mga taong umaattend sa iglesia niya. Mali ka pa din. Huwag kang magyabang. Dahil baka ikaw ay parusahan ng Diyos. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit dumami ang umaattend sa iglesia nito. Diyos ang dahilan kung bakit sila pumupunta rito. Amen? So, tanda natin kung ano yung nangyari kay Haring Nabucodonosor. Huwag nating hintayin na mangyari po sa ating mga buhay. Nang dahil po sa ating kayabangan ay parusahan po tayo ng Diyos. Amen? Kung kaya, sabi ko nga, huwag po tayong magyabang at huwag nating pagyabangan ang Diyos. Dahil tiyak na kahit kailan, hindi natin kayang higitan ang Diyos. Huwag natin angkinin yung mga bagay na para sa Kanya. Papurihan natin siya sa mga bagay na nauukol para sa Kanya. Huwag yung sarili mo ang iyong papurihan. Bagkus ang Diyos ang iyong pasalamatan. Na ikaw ay binigyan ng kagalingan. Nang dahil sa ginawa ng Diyos sa iyong buhay, ikaw ay naging mahusay. Amen? So, sabihin mo muli sa katabi mo, huwag kang mayabang. Amen? Number 5, boasting of social and political status and strength. Ito po, patungkol po ito sa kalalagayan natin sa ating lipunan. Yung kalalagayan ng mga politiko. Kalimitan,
sa mga tao na nagiging mayabang kapag siya po ay nasa kapangyarihan. Amen? Makikita natin yung mga koneksyon. Maraming mga pagkakataon na ginagamit ng maraming tao yung mga politiko. Maraming sitwasyon na nagne-name drop. Kawawa naman yung mga politiko. Malimit silang ginagawang multo. Bakit multo? Ginagawa silang panakot. Diba? Minsan, nagagamit na kahit na siya yung may kasalanan, sa kagustuhan niya na maligtasan, sa kagustuhan niya na malusutan yung kanyang kasalanan, ay ginagamit yung kanyang kaibigan, yung kanyang kalaro, yung kanyang kasama, o yung kanyang kumpare. Malimit na nangyayari kapag siya ay kakagawa ng kasalanan at nasita ng may kapangyarihan, sasabihin, kumpare ako ni Mayor. Kabag-anak namin si Congressman, or kumpare ng kapitbahay ko, si Gobernador. Maraming pagkakataon na gano'n na ginagamit yung kapangyarihan ng isang politiko upang matakasan yung kasalanan ng kanyang nagagawa. Malimit po na makikita natin sa ating paligid na yung mga nasa katungkulan ay sila po yung mayayabang. Kapag nasa kapangyarihan, makikita po natin, hindi mo pwedeng dalawin ang lahat ng kamag-anak niya. May mga pagkakataon na kahit na yung kamag-anak ng politician ang may kasalanan, ay mababaliktad pa ang sitwasyon. Sila na yung may kasalanan, ikaw pa makukulong, ikaw pa ang magdurusa. O hindi kaya, ikaw pa ang magbabayad. Totoo po ba ito? Tandaan natin, hindi natin pwedeng ipagyabang kung ano man yung katungkulan, kung ano man yung kapangyarihan na meron ka. Sabi nga ng mga matatanda, kung ikaw man ay nasa kapangyarihan at nasa katungkulan ngayon, hindi ka magsusumay dyan. Mawawala ka rin dyan. Matatapos din ang iyong rehimen. Ano man yung katungkulan na meron ka ngayon, ano man yung possession, yung kalalagayan mo, anong position man yung meron ka, tandaan mo, matatanggal ka rin dyan. Maaalis ka rin dyan. Makikita natin sa ating paligid na kapag isang politiko ay nasa katungkulan, napakaraming nakadikit sa kanya. Marami ang parating nakaalalay, marami nakasuporta, marami nakapaligid sa kanya. Pero tandaan natin, sa sandali, siya po ay matalo, mawala sa katungkulan, mawala sa posisyon, ano ang mangyayari? Kahit yung pinakamadikit sa kanya, ay iiwanan siya. Amen? Ganun po ang kalalagayan ng politika, lalo na po dito sa ating bansa. Sabi nga, there is no permanent friends and enemies in politics. Walang permanenteng kaibigan at kaaway sa politika. Yung dati mong kaibigan ngayon, bukas ay kaaway mo na. At yung dati mong kaaway ngayon, bukas, kaibigan mo na. Ganon po ang politika. Plastikan lang. Gamitan lang. Kung ikaw ay binigyan at pinagkalooban ng Diyos ng pagkakataon na magkaroon ng katungkulan at kapangyarihan, just enjoy and make the most of it. Amen? Samantalay natin na ikaw ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos, gamitin mo sa tamang pagkakataon. Amen? Dahil
tiyak na mawawala sa iyo ang katungkulan na yan pagdating ng panahon. Amen? Number 6. Ito po yung panghuli natin. Hindi din po natin dapat ipagyabang ang patungkol sa spiritual power. Sabi diyan, number 6, boasting of spiritual power. Sa ating pong mga buhay spiritual, huwag daw po natin ipagyabang ang ating pangkasakalukuyang kalalagayan. Kung ano man yung kalalagayan mo sa ngayon, mga kapatid, huwag mong ipagyabang. Kung ikaw man sa ngayon ay nakatayo, ipagpasalamat mo sa Diyos na ikaw ay nakatayo. Huwag nating hamakin yung mga nakadapa, yung mga nakabackslide. Huwag nating hamakin. Kung ikaw ay matatag at matibay na nakatayo sa harapan ng Diyos, huwag mong hamakin yung iyong kapwa. Bagos, ikaw yung tumulong upang yung kapatid mo na nakadapa sa kasalukuyan ay maitayo. Ikaw yung maging dahilan upang siya ay muling makabangon. Hindi yung ikaw yung maging dahilan na mas lalo siyang malugmok. Huwag po tayong maging mayabang sa kasalukuyan kung tayo po ay nakatayo. Ipagpasalamat natin sa Diyos na ikaw ay nakatayo. Dahil kapag ikaw ay nagyabang, ba dumating yung pagkakataon na ikaw naman po ang madapa. Kapag ikaw naman ang nadapa, baka walang magtayo sa iyo. Amen? So, mga kapatid, huwag natin ipagyabang yung ating mga kalalagayan sa kasalukuyan. Kung ikaw daw po ay nabubuhay sa liwanag, hindi dapat manglain sa mga taong nabubuhay sa dilim. Amen? Marami po tayong mga kapatid na sa kasalukuyan ay nabubuhay sa kadiliman. Mga kapatid, huwag natin silang laitin na kung tayo man ay nabubuhay sa kaliwanagan, huwag natin silang pagyabangan. Bagkus po tayo ang magbigay ng liwanag sa kanila sa kadiliman na kanilang kinalalagyan upang sila po ay makakita. Sabi nga, tayo po yung maging dahilan upang makakita sila ng liwanag. Gamitin natin yung ating mga buhay na kung saan yung mga tao na nasa dilim ay magkaroon ng kaliwanagan. Hindi natin dapat ipagmalaki o ipagyabang na tayo daw po ay nasa kabanalan. Dahil hindi po natin alam kung kailan tayo naman ang matatalo ng tukso. Huwag natin sabihin ngayon na tayo ay banal. Dahil baka dumating yung pagkakataon na tayo naman po ay magupo o matalo ng tukso sa mundo ito. At tayo po ay dadapuan ng pagkakamali at tayo po ay igugupo ng kahinaan. Natural po sa isang tao na mayroong kahinaan. Kung kaya sa mga panahon na tayo po, yung sitwasyon natin, tayo po ay nasa kabanalan, huwag po natin pagyabangan yung mga tao na nandun po sa sitwasyon na kung saan sila po ay natatalo ng tukso. Dahil ba dumating din yung pagkakataon na tayo naman ang matalo. Maging matatag po tayo at matibay. Pangalagaan natin yung ating sitwasyon sa ngayon at tulungan natin yung ating mga kapatid na nangangailangan ng kabanalan. Tayo po ang umakay sa kanila upang sila po ay magkaroon din po ng kaayusan ng kanilang mga buhay. Huwag daw po tayong agad-agad namamalo. Marami po sa ating kapwa, kapag nagkasala ang kanyang kapwa, pinapalo agad na, pinarurusahan. Sabi nga po, huwag daw po tayong agad-agad namamalo dahil baka dumating naman yung pagkakataon na yung pamalong ginamit mo sa iyong kapwa ay siya namang gamitin upang ikaw naman ang paluin. Saan po natin makikita yan? Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Basahin po natin.
Sabi po, so if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Kapag ikaw po ay nakatayo, dalawa dyan, maging maingat po tayo. Be careful. Dahil ba dumating yung pagkakataon na ikaw naman po yung bumagsak. Next. One day, ito po yung kwento ng buhay na kung saan ay nangyari po sa buhay ni Job. Sabi ko nga kanina, ang lahat ng bagay na ating ipinagmamalaki at ipinagyayabang ay maaaring mawala po sa isang iglap or in just a splash. Kumbaga, isang iglap lang, yung buhay na meron ka ay biglang mawawala sa iyo. Tulad po ng nangyari po dito po sa buhay ni Job, yung atin pong babasahin sa Job chapter 1 verses 13 to 21. Ito po ay medyo mahaba, pero ito po ay mahalaga po nating mabasa at makita natin kung paano po nasa isang iglap yung buhay po ni Job ay biglang nagbago. Verse 13 sabi dyan, one day when Job's sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby. And the Sabians attacked and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you. While he was still speaking, another messenger came and said, the fire of God fell from the heavens and burned up the sheep and the servants, and I am the only one who has escaped to tell you. While he was still speaking, another messenger came and said, the Chaldeans formed 3 raiding parties and swept down on your camels and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you. While he was still speaking, yet another messenger came and said, your sons and daughters were fasting and drinking wine at the oldest brother's house, when suddenly a mighty wind swept in from the desert and struck the 4 corners of the house. It collapsed on them, and they are dead. And I am the only one who has escaped to tell you. At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground and worshipped. Dito po ay makikita natin kung paano po ang nangyari po sa buhay ni Job. Si Job po ay siya po ang pinakamayaman sa Uz, sa silangan, na kung saan siya po ay maraming ari-arian, maraming kabuhayan. Si Job po ay maging tapat sa Diyos. Hindi po siya mayabang. Ito po ay bigla-bigla po sa isang iglap na wala pong lahat. Yung kanyang ari-arian, yung lahat ng kanyang anak, yung lahat ng meron siya ay nawala pong lahat. Sa isang iglap, sabi ko nga, hindi po tayo dapat magyabang. Dahil sa isang iglap, maaaring mawala ang lahat ng bagay sa ating mga buhay. Ano po ba nangyari sa buhay ni Job? Sa isang iglap, nabalot po ng galis ang buo ng katawan. Mula ulo hanggang dulo ng daliri ni Job ay nagkaroon po ng galis. Sino po ang natira kay Job? Ang natira po kay Job ay ang kanyang asawa
na walang ibang ginawa sa kanya kundi siya ay guluhin at inisin. Sabi nga, in a day, ang buhay ng isang tao ay pwedeng mabago at maging iba. Pwedeng maglaho tayong lahat sa loob lamang ng isang araw. Kaya wala po tayong dapat na ipagmalaki o ipagyabang sa Diyos. Sabi nga, do not boast for whatever you have. Sinong mag-aakala na kay lusog-lusog mo, naglalakad ka lamang at bigla pong lumindol at gumuho ang isang building at ikaw po ay nataganan? Ano po nangyari? Instantly, ikaw po ay nailibing. Sabi ko nga, ang lusog-lusog mo, ang lakas-lakas ng katawan mo, naglalakad ka lang, bigla pong may gumuhong building at ikaw ay nataganan. Ano nangyari sa iyo? Instantly ka na nailibing. Instant, nailibing ka na. May mga pagkakataon na ikaw po ay mahimbing ng tutulog. Humihilig ka pa. Bigla, yung bahay mo ay sinagasaan ng isang rumaragasang trailer truck. At hindi ka na nagising. Nagtuloy-tuloy na po ang iyong tulog. Amen? Sinong mag-aakala na sa isang iglap, natutulog ka lang, hindi ka na nagising dahil ikaw ay sinagasaan ng isang trailer truck. May mga pagkakataon naman na dumadating po sa ating buhay na ikaw ay pupunta sa bukid o pupunta ka sa likod ng iyong bahay, sa bakuran, upang ikaw ay pumitas ng mga sariwang gulay, pumitas ng talbos ng kamote o talbos ng alugbate. Dahil gusto mong lalong maging malakas ang iyong katawan. Subalit, sa hindi inaasahan, bigla-biglang kumitlat. At sa dinami-dami naman ng pwedeng tamaan ng kidlat, ikaw pa talaga yung hinanap. Ano nangyari? Naging instant lechon ka. Amen? So ganun po kabilis ang buhay ng tao. Kung ating pag-aaralan yung nangyari sa buhay ni Job, talaga pong mahirap isipin. Dahil si Job po ay napakatino. Siya po ay tapat sa Diyos. Hindi po siya gumagawa ng labag sa kalooban ng Diyos. Pero sa isang iglap, nagbago ang kanyang buhay. Kaya mga kapatid, kung ano man po ang iyong sitwasyon, ano man ang iyong kalalagayan sa iyong buhay, sa mga sandaling ito, huwag kang pagyabang. Huwag mong ipagyabang na ikaw ay maraming kayamanan, lalo higit sa panahon na ito na meron tayong pandemic na COVID-19. Wala pong magagawa ang iyong kayamanan. Hindi ka kayang iligtas ng iyong kayamanan sa tiyak na kamatayan. Kapag sinabi ng Diyos, finish, you're done, wala na. Wala ka nang magagawa. You can never extend even a second of your life. Kapag sinabi ng Diyos, enough na, tama na, hanggang dyan ka na lang, wala na po tayo magagawa. Kaya muli, mga kapatid, sa ating pagtatapos, sa ating midweek service, ay paalala muli sa inyong lahat, pakisabi sa iyong katabi, to stay blessed, do not boast. Huwag po tayo magyabang kung nais mong manatili ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Amen? Sana po ay meron tayong natutunan. At ang ating pong conclusion ay makikita po natin sa Philippians o sa Pilipos chapter 4 verse 19. Ano po sabi diyan? At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So huwag po tayong magyabang. Huwag po tayong huwag natin sabihin
na kung ano man yung kayamanan na meron tayo, ay tayo yung may dahilan. Diyos ang nagbigay sa atin yan. Dahil sabi diyan, yung kayamanan daw po niya ay hindi mauubos. At yung lahat ng ating mga pangangailangan ay ibibigay ng Diyos sa atin. Amen? So tayo po lahat ay sama-samang manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa gabing ito na kami ay iyong sinamahan. Salamat po sa iyong mensahe na nawa o Diyos ay tumimo sa bawat puso at isipan ng bawat isa sa amin. At ito, Panginoon, ay aming magamit sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito po ay aming maisang kamuhay na nawa o Diyos ay hindi kami maging mayabang. Ikaw ang magbigay ng kontrol sa aming mga sarili. Yung aming mga pananalita ay ayusin mo, aming Ama, na kung saan marami kaming kayabangan, minsan na nasasabi na nakasasakit ng damdamin ng aming kapwa. Ama, salamat na patuloy na inaayos mo ang aming mga buhay. Nawa o Diyos ay patuloy na gamitin mo ang buhay ng bawat isa na kung saan yung mga meron na pong tao na kakilala sa iyo ay magamit mo upang patuloy na marami pa po ang makakilala sa iyo, Ama. Ama, maraming salamat sa opportunity na ibinibigay mo sa bawat isa. Pinagpapasalamat namin anuman ang mga bagay na aming tinatangkilik sa kasalukuyan. Alam namin na ito ay pansamantala lamang, ito ay pahiram mo lamang sa amin. Ama, salamat sa opportunity na ibinibigay mo sa amin na kami ay pinahiraman mo ng mga buhay kung saan ay patuloy na magamit namin sa kaayusan ng aming mga buhay. Ang aming mga sarili ay patuloy namin na maggamit upang, Panginoon, maibahagi namin ano man yung mga tinatangkilik na meron kami, ano man yung mga pagpapala, yung mga blessing na meron kami ay maibahagi namin sa aming kapwa. Ama, sa aming pagwawakas sa gabing ito, sama-sama na aming tatanggapin ang masaganang bendisyon. Itaas natin ang ating mga kamay. Ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang biyaya at kasaganaan ng ating Panginoong Hesus, ang pagtuturo, gabay at patnubay ng banal na Espiritu ay mamalagi at mapasa bawat isa sa atin ngayon at magpakailanman, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen. Hallelujah. God bless po sa ating lahat. At sa araw ng linggo, muli magkita-kita po tayo. Hallelujah. God bless po.